Blessed day mga kapamuso. Praise the Lord po sa palakpakan po muli natin ng ating Panginoon sa ating naging matagumpay na simbang gabi ng family. Maraming salamat po sa inyo at syempre sa ating unang-una sa ating Panginoong Diyos. Pero syempre, talagang matinding panalangin po ang ginawa natin doon. At doon po natin talaga mapapatunayan in even nung November 1 kung gaano ho napaka-powerful po ng prayer. Bakit ho? Hindi dahil tayo yung powerful, kundi powerful yung kung kanino tayo nananalangin. Kaya sa darating na taon, again, wala ho tayong ibang aasahan kundi ang ating Panginoong Diyos. At lahat po ng mga pagpapalang natanggap natin ngayong taong ito, lahat po yan ay naging posible. Just akalain nyo, no? Malapit na pong mag-isang taon bago po winasak, di ba, yung luma nating church building. Parang ang tagal-tagal na natin dito, feeling ko mga 2 years, 5 years na tayo. Sa simula nung winasak po yung church natin nung February, parang pakiramdam ko sobrang ang daming nangyari ngayong taon. Yung mga evangelism natin, lahat ng discipleship natin, lahat ng paglalabas natin, napakarami pong nangyari. Pero lahat po yun ay dahil po sa ating Panginoong Diyos. At ilang linggo na lang, ilang araw na lang ay 2025 na. Isang bagay po ang sigurado natin, hindi po natin sigurado kung ano ang hinaharap. Gets natin? Isang bagay ang sigurado, hindi natin sigurado kung ano ang hinaharap. Kaya ngayon, ating pong alamin, sa ating topic po ngayon, pagharap sa ditiyak na kinabukasan, facing the uncertain future. 'Di ba? Marami sa atin, sabi mayroon daw mga takot sa commitment. Diba, iba't ibang takot. Mayroong takot sa kamatayan. Actually, yung fear of future, kasama siya sa top 3 actually. Diba? At minsan, kapag katakot tayo sa hinaharap, tayo ay hindi tayo makakilos ng maayos. Natatakot tayo magplano, bahala na. Kaya ho na-invento ang salitang bahala na because of the fear of the future. Kasi hindi natin kontrolado eh. Gayun pa man, meron ho tayong kailangan gawin. At ito po yung pag-aaralan natin ngayon. I invite everyone na tumayo at basahin po natin yung verse natin, Santiago chapter 4, verses 13 to 17. Isa-isahin po natin, basahin po natin. Verse 13, 1, 2, 3, go. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan, isang taon kami manatantili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Verse 14, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip, sabihin ninyo kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kung magmamalaki at magyayabang, at yan ay masama. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa magandang paalala ito kung paano po namin haharapin ang kinabukasan, ang hinaharap na hindi po namin tiyak. Ngunit, isa po ang natitiyak namin, meron kaming Diyos, Emmanuel, Diyos na kasama namin sa lahat ng paglalakbay namin, Panginoong Diyos. Kaya, Panginoon, pangunahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, pagharap sa ditiyak na kinabukasan. Actually, isa ho sa mga awitin na maaalala natin dito na tuwing kinakanta natin, actually ito pagka funeral service, yung kantang tiyak ko. Ano yung sinasabi doon? Tiyak ko na hindi natin sigurado, hindi natin tiyak yung kinabukasan, pero tiyak natin, nakasama natin ang Diyos. Sino nakakaalam ng kantang tiyak ko? Kakaunti lang Kakaunti lang ba? Alam ko naman, marami sa atin nakakaalam, tiyak ko. Sunod, na ikaw ang may hawak nitong bukas. So, sa mga hindi ko nakakaalam, ang inspiration po nito, si Pastor Joe po ay nasa jeep. Tapos nabunggo na, disgrasya po yung jeep nila. Di lang po namin alam kung paano niya na-compose, kung napakanta ba siya bigla nung pagkabunggo, siguro tutulog, tiyak ko, baka gano'n, biglang magic, siguro, baka hindi naman siguro gano'n, baka siguro pag uwi niya, kasi nagkaroon ng realization na
kahit na ikaw ay pastor, anak ng Diyos, nakaharap ka pa rin pala sa danger. Isipin mo, nasa jeep ka. At taon-taon, nakakabalita tayo ng mga disgrasya, di ba? Kahit sa jeep. Kaya nga ho, di ba, sabi nila, nakakatakot daw magmotor. Actually, magmotor ka, magsasakyan ka, kapag aksidente, hindi natin kontrolado. Isang bagay lang po dito, kahit anong ingat natin, hindi pa rin natin alam kung ano yung hinaharap. At doon yung pinanggagalingan ng kantang Tiyak Ko. Hindi natin alam kung ano ang hinaharap, pero tiyak natin, nakasama po natin ang Diyos. Kaya nga, dito, ang tanong natin, paano haharapin ang ditiyak na kinabukasan? How can we face the uncertain future? Yung tamang mindset. Siyempre, magbibigay lang tayo ng isang kasagutan dyan. Isa lang po. Una po ay gumawa ng mga plano sa buhay. Napakahalaga po, meron tayong plano. At ito po yung itinuturo ng Santiago chapter 4 verse 13. Dahil hindi ho natin tiyak kung ano ang kinabukasan, mahalaga po na meron tayong plano. Ibig sabihin, merong direksyon ang buhay mo. Hindi yung pabara-bara lang. Naiintindihan natin yung salitang bahala na. Na para bang, kasi minsan hindi natin kontrolado, sige gawin mo na lang. Pero sabi nila, hindi ko to sure, galing daw 'yan sa sa kung lumang Tagalog na si bathala na. Ibig sabihin, ipinagpapasa Diyos ko na lang. At ito po yung kailangan natin gawin. Gagawa tayo ng plano, pero titiyakan natin na sa paggawa natin ng plano, si bathala na, ang Diyos na ang bahala. Kaya base dito sa Santiago chapter 4 verse 13, gagawa tayo ng plano, pero ito yung mga kailangan nating alalahanin sa paggawa natin ng plano. Kasi kung wala tayong plano sa buhay, wala tayong direksyon. Kapag wala tayong direksyon, kahit anuman yung mangyari sa buhay mo, kahit hindi mo masusukat kung nagtagumpay ka, wala kang fulfillment kasi ano ka lang living by the day, kung ano lang yung mangyari dyan, yan na yun, bahala na. May tamang gamit ang bahala na, may maling gamit din. So, tinuturuan tayo ng Biblia na magkaroon tayo ng direksyon sa buhay. At ito po, yung unang-unang paalala sa atin sa paggawa ng plano. Ano yung pinapaalala na sa atin ng Santiago chapter 4? 1, 2, 3, go! Yan, ito po yung pinapaalala. Sabi ho dito sa verse 13, babasahin ko pong muli yung nabasa na natin kanina, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. At 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. So, meron siyang plano. Tama naman yun. Meron kang pangarap, meron kang plano, at yung plano na yun, kailangan meron kang action plans. Step by step. Kasi, pag nagplano ka lang, pero hindi mo naman, sabi doon sa nabasa ko dati, pag puro plano ka lang, hindi mo naman tinutupad, daydreaming lang yon. Nangangarap ka, wala ka namang ginagawa para matupad yung pangarap mo. Gusto mo magpiloto, ayaw mo namang dito pa lang sa pagdating sa high school, bulakbol ka na. Magiging piloto ka kaya? Gusto mong maging magaling na musikero, mas priority mo mag-ML. Diba? Lahat ho ng magagaling, lahat ho ng mga hinahangaan natin, sila Michael Jordan, sila LeBron James, yung mga hinahangaan natin, sila ba yung mga magaling? Diba? Sila Ching Titan, pagdating sa pera, lahat po yan, discipline, hard work, hindi ho maipapantay, wala hong pamalit doon. So kung ikaw, you are not disciplined enough, wala kang plano, mas gusto mong mag-enjoy, walang mangyayari. At dito, hindi ho masama mangarap. Dito meron siyang pangarap. Pero, ito yung sabi na karugtong sa verse 14. Hindi nga ninyo alam, sabi ko sa verse 14, kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Pagdating sa verse 14, para bang
parang dinidiscourage ka, no? Na magplano. Pero hindi ho ganun yung ibig sabihin niya na huwag kang gumawa ng plano. Binibigyan niya lang, minamagnify lang yung katotohanan, gagawa ka ng plano. But, alam mo ba kung mangyayari yan o hindi? Kaya may mga bagay ka na i-consider. Ang pinapaalala sa atin dito, huwag kang magtiwala ng lubos sa sarili mo. Kaya nga sabi sa verse 16, ito po sa verse 16, sabi dito, sige basahin natin. 1, 2, 3, go! Ayan. Diba yung parang mag-a-abroad ka, magsisiman ka. Sabihin mo sa mga kaklase mo, yayaman ako. Kayo, dyan na lang kayo, mga pobre. Dito ako, mayaman ako, aangat ako sa buhay. Yung parang, di ba merong mga ganon, minsan na pinagmamalaki niya na hindi pa nga nangyayari. Na ang problema, hindi pa nangyayari yan, lumalabas na agad yung puso. Alam nyo, ito sa aking personal na pananaw, bagamat may katotohanan na babaguhin po, na minsan binabago ng pera ang tao, pero ang paniniwala ko po, ang pera, pinapalabas niya ang tunay na puso ng tao. Ganun po ang paniniwala ko. Bakit to? Sabi nila, pag yumaman daw yung tao, yumayabang. Paano naman yung mga yumaman, pero lalong bumait, lalong naging generous. Kaya unfair po, para sa akin unfair yun eh. Kasi marami akong kilalang mayaman na hindi naman nagbago. Tignan natin si Manny Pacquiao, nagbago ba siya? Ang dami ang tinulungan. So ibig sabihin, ang pera ay hindi binabago ang puso ng tao, kundi lumalabas ang puso ng tao. Di ba parang yung pag nasusubok, doon lumalabas yung kung tapat ba siya sa Diyos o hindi. So ngayon, ibig sabihin, mayabang na talaga siya, pero mas lalong lumitaw nung nagkaroon na siya ng kapangyarihan. For example po, no, sa story po ni David tsaka ni Saul, nung sila ay tinawag ng Diyos, pareho silang parang humble eh. Di ba sabi ni Saul, sino ba naman ako parang pagtiwalaan ng Diyos para maging hari? Kung titignan mo, humble. Pero kung babalikan natin yung story, more on insecurity. Di ba? Ay, hindi ko kaya yan. Di ba? Insecurity yung ganon. Pero lumitaw yung kanyang insecurity, nung kanyang naging hari na siya at lumitaw si David, grabe, masikat na si David sa akin ah. Ibig sabihin, hindi humility yung mga salita ni Saul nung una, kundi insecurity. Whereas kay David, more on humility talaga kasi nung nagkasala siya, umamin agad siya sa kasalanan, humingi agad ng tawad sa Diyos. So, minsan ho, pag tayo nagtatagumpay, meron tayong gustong gawing plano, o nagtagumpay tayo sa plano natin, minsan palalabasin niya ang puso mo. Kaya minsan akala natin nagbago ang tao, kundi lumabas ang puso. Kaya, praise God sa buhay ng mga tao na kahit anuman tagumpay yung kanyang naranasan, hindi siya nagbabago. At pinagpapala niya pa yung mga taong nasa paligid niya. At ito nga, sabi nga, pinapagalitan na nga ni Mami D. Kilala si Mami D? Si Mami Junisha, di ba? Anak, magtira ka naman para sa sarili mo. Kasi grabe, ang daming mga pinapatira. Di ba? Meron nung bumili sila ng ice cream. Ano pinambayad sa ice cream? Bahay at lupa. Sino nakapanood nun? Binigyan ng bahay. Tinawag niya yung nagtitinda ng ice cream. Ibig sabihin, hindi siya binago. Lumabas ang kanyang puso. At take note, aminado naman si Manny Pacquiao na hindi siya ganun before. Paano nagbago puso niya nung siya po yung naging mananampalataya kay Kristo? Kailangan i-highlight natin yon. Kasi para ho, ikaw ay hindi ka makorap, napakahalaga meron kang puso na merong Kristo sa puso mo. At ito nga yung kasi nung nung in-interview si Vico Soto, di ba? Paano mo matitiyak na ikaw ay hindi magiging corrupt? Sabi niya, lumaki siya sa church. Lumaki siyang Kristiyano, pinalaki siya ng nanay na ganon. So, ibig sabihin, ang sagot ni Vico Soto, meron siyang relasyon kay Kristo. Yun yung magpo-protect sa kanya. At napapaligiran siya ng mga Kristiyano. So, makikita natin, di ba? Pag kung sino yung nasa, kaya totoo po, sinasabi sa Matthew chapter 6, verse 21, kung ano yung nasa puso natin, yun yung nagiging kayamanan natin. Kaya, napakahalaga. One, two, yan. Napakahalaga na ang puso natin ay tama. Kasi, meron tayong relasyon kay Kristo at babantayan natin
Kasi baka mangyari sa atin ito. Again, sinasabi ho dito sa Proverbs chapter 27 verse 1, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. Huwag natin ipagyayabang. Pwedeng magplano, pwedeng mangarap, pero huwag tayong mangangarap para lang for the sake na tayo ay magyabang, for the sake na tayo ay umangat sa iba. Dapat meron ka pa ring tamang kaisipan, tamang layunin kung bakit ka nangangarap ng ganyan. Kung nangangarap ka na parang maghigante sa mga nambubuli sa'yo, di ba ganyan yung sa pelikula? Darating ang panahon, aangat ako sa buhay. Babalikan ko kayo. Di ba yung, naalala ko pa si Marimar. Sikat na sikat nung panahon namin. Hindi yung Marimar na ngayon sila Marian Rivera. Si tunay na Marimar, di ba? Mahirap siya, may alaga siyang aso, si Pulgoso. Tapos nung yumaman siya, laging gano'n naman yung story sa mga telenovela eh. Mahirap, yayaman, ihirap, yayaman, naghihigante. Ganon-ganon lamang po, di ba? Yung kaya minsan sikat na sikat po yung kay drama kasi may mga twist, di ba? Hindi mo aasahan yung mga twist. Anyway, meron hong kasabihan sa mga Pilipino. Ito po yung basahin natin. 1, 2, 3, go. Huwag magbilang ng sisiw kung hindi pa pipisa ang itlog. Ano po ba ibig sabihin nito? Hindi pa nangyayari yung mga plano mo. Nag-celebrate ka na, gumagastos ka na. Akala mo, ando dun na, paano pag biglang pumalpak? Diba? Yung merong sikat na vlogger na nagbebenta sila ng mga items, kumikita sila ng milyon-milyon. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Pero pagdating nila sa ibang bansa, biglang na-block sila sa Facebook. Sabi nila, yari. Facebook yung pinag-reason ng bakit tayo kumikita ng milyon-milyon, nakakabenta sila ng milyon-milyon, kaya nga naimbitahan sila doon. Kasi anong nangyayari, benta mo naman yung produkto namin, punta ka dito. Yung magaling silang influencer, magaling silang magbenta, nawala yung Facebook nila. Doon na-realize nila, isang iglap lang pala kaya ng kunin ng Diyos. At yun po yung pinapaalala sa atin. Again, nililinaw ho natin, mahalaga po na magplano tayo. Mahalaga, pero dapat tama yung kaisipan natin. Hindi pansariling interes. Hindi ho natin dinidiscourage na magkaroon ka ng risk. Ano yung risk sa Tagalog? Yung susubok ka. Meron ho tinatawag na calculated risk. Alam yung calculated risk? Magagawa ka ng plano, tapos kakalkulihin mo. Magtatayo ka ng negosyo. Kaya ko ba? What if kung malugi to? Kaya ko ba? Kakayanin. Kung hindi mo kakayanin, huwag ka na lang magnegosyo. Pero kung matapang ka at willing ka na sumuong, kumbaga sa Tagalog, willing kang sumugal, ibig sabihin pwede kang manalo sa negosyo na yan, pero kung sakaling matatalo, kakayanin mo ba? So, meron nung tinatawag na calculated risk. Pero hindi dapat impulsive at reckless. Gagawa pa rin tayo ng plano. At again, ang nililinaw sa atin dito, gagawa ka ng plano, mangarap ka, tuparin mo yung pangarap na yan, pero wag ho pansariling interes para ipagyabang at umangat ka sa iba. At ito po ang kailangan nating gawin. Sa paggawa natin ng plano, pangangarap natin, sa pagtupad natin ng ating mga pangarap, ito pong number 2 ang pinapaalala sa atin. 1, 2, 3, go! Yan, itiwala ang mga plano sa kamay ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito, gagawa ka ng plano. Tapos, ipagpipray mo kay Lord. Hihingi ka ng blessing. Hihingi ka ng blessing. Hindi yung, Lord, ito na po yung plano ko. Tapos na. Tapos, nung sumagot si Lord, hindi, wag mo ituloy yan, iba na lang. Dahil ikaw, nakabuo ka na ng plano, ayaw mo nang sundin. Sabi ho ni Chinkitan, sa lahat ng ayaw niya ng mga tao, yung hihingi ng payo sa kanya, pero nakagawa na pala ng desisyon. Nagigets nyo? Hihingi ka ng payo sa akin, tapos meron ka na palang desisyon. Ibig sabihin, pag mag-a-advise ako sa'yo, hindi mo susundin kasi meron ka ng concrete plan, decision. Mababasa ho natin sa Jeremiah, pinagalitan niya yung mga, nung sinasakop na sila ng Babylonia, sabi ng mga tao, ng mga hari, sabi ni Jeremiah sa kanila, hihingi kayo ng payo sa akin. Pero pag ang Diyos ay nagpahayag, susundin nyo ba?
Mas malaki ang kasalanan na magagawa nyo kapag nagpahayag ang Diyos at hindi nyo naman sinunod. Bakit? Ang advice ni Jeremiah, kung maaalala ninyo sa story, sumuko na kayo sa mga taga-Babylonia. Sumuko na kayo, pero hindi nila sinunod. Alam na natin yung story, nasakop sila. Hindi nila sinunod yung payo ng Diyos. Kaya napakahalaga po, pag sinabing itiwala, gagawa ka ng plano, ipapanalangin mo, hihingin mo yung blessing. Hindi lang, Lord, ito yung plano ko, i-bless nyo po ako. At magpapakumbaba tayo. Mayroon namang sinabi si Lord, di ba? Sa delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Lumapit ka lang sa Panginoon. Kasi sabi nila, pagka lagi daw nasasagot ang prayer mo, ang lakas naman ni Lord sa'yo. Pero minsan hindi ho ganon. Ang tanong, gaano kalakas si Lord sa'yo? Pag sinabi ni Lord, mag-pray ka muna. Malakas ba si Lord sa'yo? Magbasa ka muna ng Bible. Gaano ba kalakas si Lord sa'yo? Hindi lang dahil ikaw ay malakas kay Lord. Tandaan ho natin, si David kaya siya malakas kay Lord kasi si Lord malakas sa kanya. The Lord is my shepherd, di ba? Sabi ni David. Sabi ho sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 7, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Ito yung overconfidence. Alam nyo, delikado po yung overconfidence, sa sobrang tiwala sa sarili. At pag sobrang tiwala ka sa sarili, minsan nagpaparanas sa iyo na mag-fail ka. At ito po yung itinuro sa mga Israelita Dahil napakalakas na bansa na nila, akala nila na hindi sila matatalo. Overconfidence. Na dahil nagtagumpay, ito po yung lesson din na natutunan ko nung last year. Di ba nagtagumpay tayo sa praise parade. Pinagpala ng Lord ang praise parade natin. Nanalangin tayo na nanalangin. Pero nung November, nung tayo nag-evangelism last year, yun po ay napospon. At isa sa natutunan ko doon, kulang kami sa panalangin. Kulang kami sa pag-aayuno. Kaya kung mapapansin natin, tuwing may activity ho tayo, nagkakaroon tayo ng 3-day fasting. Kasi kahit anong planong gagawin natin, pag wala po ang Diyos sa plano na yon, bitin. And worst, baka hindi mag-progress. Yung simbang gabi ng family po natin, produkto po yan ng panalangin at pag-aayuno. Tatandaan po natin, sa mga nakakaalam po, pinlano natin yung simbang gabi ng family, wala ho tayong budget. By faith na lang, sinamahan ng matinding prayer. And then after ilang linggo, merong isang tao na nagpadala sa atin ng tulong. Thank you, Lord. Kalooban talaga ng Lord. Napakahalaga ho na ang Diyos ay lagi natin, hindi natin ihihiwalay. Itiwala natin sa Diyos ang mga plano natin. Mapa-romantic life, mapa-trabaho. Diba? Kailangan ititiwala natin sa Diyos. Ibig sabihin, willing kang lumabas ng comfort zone mo kapag sinabi ni Lord, go. Kagaya nung sinabi ni Lord kay Abraham, lumabas kayo sa lugar na yan, pumunta ka dito sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Sabi ho dito sa verse 6, sa Proverbs pa rin, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Gagawa ka pa rin. Pero along the way, dahil kasama mo ang Diyos, ikaw ay kanyang papatnubayan. Maaring sa umpisa, wala hong malinaw na direksyon. Walang malinaw na direksyon ng Panginoong Diyos na dito ka dapat pumunta. Pero, habang ginagawa mo yan by faith, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, gagabayan ka niya, anak, huwag ka dyan. Dito ka. Kung maalala niyo sa story ni Balaam, di ba? Na nakasakay siya sa donkey. Along the way, yung ano nangyari sa donkey, pinalo niya ng pinalo. Kasi ba't ayaw mong ubabante? Kasi nakita nung donkey, meron palang anghel na pwedeng pumatay sa kanila. Pero dahil hindi nakita ni Balaam yon, hinampas niya ng hinampas at nakapagsalita yung donkey. Ang tagal mo na akong donkey, ngayon lang ako sumuway sa'yo. Bakit hindi mo maintindihan? Nakapagsalita, pero hindi ho nagulat si Balaam kasi ang nakatingin si Balaam sa kayamanan actually. Kaya nga, makikita natin sa story, sa iba pang mga talata, na si Balaam ay naparusahan talaga. Kasama siya actually sa namatay. Ito yung kailangan natin sa verse 7. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman.
Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Nagpagaling ka isang bagay, halimbawa sa business, nagmarketing ka, magaling na ako, equip na ako. Kaya magtatagumpay ako kasi napag-aralan ko na lahat ng strategy. Pero kahit eksperto ka, magkakamali ka pa rin. Makikita natin sa economy ng hindi lang buong ng bansang Pilipinas, kundi sa ekonomiya ng buong mundo. May mga expert dyan. Pero, pag nagkaroon ng pagbagsak sa ekonomiya, maging sila ay nalilito. Halimbawa po, nung nagkaroon ng pandemic, di naman natin kontrolado yun eh. Kaya kahit anong galing mo, kapag hinayaan ng Diyos na mangyari itong bagay na ito, hindi mo na makokontrol. Kaya wag nating ipagyayabang yung kagalingan natin, yung experience natin, maging yung mga tagumpay natin ng nakaraan, kailangan kasama pa rin natin ang Panginoong Diyos. Dahil yung past, ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3, verse 13, kalimutan ng nakaraan, strain toward what is ahead. Kung ano yung inaharap, doon tayo mag-focus. Kung ano yung nakaraan, whether bumagsak ka o nagtagumpay, maging lesson. Nung bumagsak ka, maging lesson, bakit ka ba bumagsak? Bakit ka nag-fail? Kung nagtagumpay ka, ano ba yung ginawa ko? Bakit ako nagtagumpay? Yun yung kailangan nating gawin. Huwag nating ipagyayabang. Sabi, igalang mo't sundin si Yahweh. Yun, di ba? Gagawa ka ng plano, pero igagalang mo at susundin mo si Yahweh kapag nagsalita ka na. Ay, pag nagsalita na si Lord. Di ba, merong isang Kristiyano, dito lang yung sa Angono. So sabi niya, mag-a-abroad ako. I think sa Syria yata yon, pumunta siya. Bago pa magkaroon ng IS or Islamic State, ISIS. Pero sabi sa kanya, nagpunta siya ng Antipolo, merong isang pastor, huwag kang tumuloy dyan sa pupuntahan mo. Nag-OFW siya. Tapos umuwi siya sa bahay, paano ba gagawin ko? Ang problema, kinabukasan na yung flight niya. Okay na yung lahat ng papeles. Tumuloy siya. At ngayon po, walang nakakaalam kung nasa na po siya. Kung buhay pa ba or hindi. Taga-Angono po yun. Buhay pa si Pastor Joe. Kanito lang sa akin ni Pastor Joe yun eh. So isang magandang halimbawa po yun na ang Diyos po, nagbibigay siya ng direksyon. Pag humingi ka ng direksyon, ang tanong, susundin mo ba kung ano yung sasabihin ni Lord? Kaya nga ito po yung ibig sabihin ng itiwala ang iyong plano. Magpe-present ka ng plano mo, Lord, bless me. Pag hindi ka binless ni Lord, ano magiging gawa mo, di ba? Lord, mahal na mahal ko siya. Siya po yung pinakamagandang babae sa church. Okay, sabihin naman ng, Lord, siya po yung pinaka-cute na lalaki sa church. Siya lang po yung nanliligaw sa akin. Kahit mas crush ko yung isa. Diba? Maititiwala mo. Ibig sabihin, pag ititiwala mo, pag ang sagot ni Lord, no, willing ka bang masaktan? Kasi, hindi yun ang gusto mo eh. Pero tatandaan ho natin, pag ang Diyos, naging malinaw ang plano niya, doon mo matatagpuan ang tunay na fulfillment at kasiyahan kapag kasinunod mo yun. Maaring hindi mo naiintindihan ngayon, pero pag malinaw na ito ang direksyon ng Lord sa'yo, doon mo matatagpuan ang fulfillment. Doon mo matatagpuan ang kapayapaan, kasiyahan. Kasi sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Nung nananalangin si Lord Jesus Christ sa Diyos Ama, anong sabi niya nung siya'y nananalangin? Nung dumugo siya, nagpawis siya ng dugo. Kung maaari, Ama, ilayo niyo sa akin itong saro ng paghihirap na hindi ko sana itong maranasan. Pero anong karugtong? Lord, not my will, but yours be done. Ito po yung ibig sabihin ng salitang itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga plano. Merong story sa Luke chapter 12 verse 20. Sabi dito, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ring ito, pabawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos.
Maaring sa paningin ng mundo, mayaman ka, successful ka, pero sa paningin ng Diyos, dahil sumuway ka sa plano ng Diyos, sinunod mo yung plano mo, hindi yung plano ng Diyos, paano na? Hindi mo madadala sa hukay yan. Again, hindi ho natin dinidiscourage. Diba? Ang point lang po natin dito, hindi natin dinidiscourage na dapat magtagumpay ka. Ang point lang po natin dito, wag ho natin ihiwalay ang Diyos sa mga plano natin. Kung ikaw, magpakayaman ka, okay yan. Pero, again, kagaya ng sabi natin sa una, wag sa pang-personal na interest lamang para magyabang. Pangalawa, titiyakin natin na sa lahat ng mga plano natin, ititiwala natin sa Diyos. Lord, bless me on this. Maaring wala pang sagot ngayon, pero along the way, habang gumagawa ka, ang laging illustration ni Pastor Joe dito, di ba? Ang pagsunod sa Diyos, para kang naglalakad sa fog. Ano ba yung Tagalog ng fog? Ano po ito? Basta yung fog, yung mausok. Hamog, yung hamog. Tama ba? Mahamog. Ayan. Para kang naglalakad, di ba? Wala kang makita. For example, na-experience namin sa Baguio. Lahat nakahasad, wala kaming makita. Pero habang lumalapit ka, mas lumilinaw. So, ibig sabihin, kailangan dahan-dahan kang maglalakad or dahan-dahan kang magmamaneho. Ganon din po, ang plano ng Diyos. Habang gumagawa ka ng plano mo, along the way, magbibigay si Lord sa iyo ng tinatawag na redirection. Humihingi ka ng pagpapala sa akin, humihingi ka ng gabay, so ito yung redirection ko. Ang tanong, susundin mo ba? Kaya nga ho, no, sa mga nakakakilala po kay Pastor Joe, gagawa siya ng plano, ano yung lagi niyang sinasabi? Compound word, dalawang salita. Actually, isang salita, compound word. God willing. Sino nakakarinig kay Pastor Joe? Lagi niya sinasabi yon. God willing. Ganito gagawin natin. Maganda yung plano para sa church. Maganda yung plano. Pero kahit nga para sa church, para sa Panginoon yan, ang lagi niyang sinasabi, God willing. Kasi kahit maganda ang plano mo, kung hindi yan ang kalooban ng Diyos, maring masaya ka, nangyari, pero yung sana, yung opportunity, na mas maganda sana yung opportunity na yon, andun sana talaga magbubloom. Kaya mapapansin natin, kay Lord Jesus Christ, very specific siya eh. Pwede siyang kumuha ng maraming mga disipulo, apostol, pero nag-focus lang siya dun sa 12. Ito yung 12 lang yung kailangan ko. Kung mapapansin natin si Lord Jesus Christ, ano yung buhay niya? Lagi siyang late matulog para manalangin. Maaga magising para manalangin. Bago siya nag-minister, nag-fasting muna. In-specify, Lord, ano ba yung kailangan ko para ma-accomplish ko yung kalooban mo within 3.5 years? Kumuha siya ng 12 apostol. Nag-focus siya doon. Tapos yung 12 apostol na yon, pati yung iba pang mga alagad, lumaganap ang ebanghelyo. Kapag tayo ay susunod sa plano ng Diyos, kahit maliit na bagay lang yan, sabi mong kahit napakaliit lang yan, dahil sumunod ka sa direksyon ng Diyos, magtatagumpay ka. At mas marami ka pang magagawa. Kasi yung mga pinaglingkuran mo, nag-focus ka doon, mas marami pa silang nagawa sa'yo. Gayon naman, sa'yo makikredit yun. Kasi sumubok ka eh. Di ba kung naalala natin, yung mga nakakasabay ho sa online meeting last week, ano yung ginawa ni Andres? Hinahanap niya agad yung kapatid niya. Sino yung kapatid niya? Si Pedro. Pero sinong masikat sa kanila? Si Pedro. Pero hindi natin mababaliwala ang ginawa ni Andres. Dahil kay Andres, si Pedro ay kumilala at napakaraming nagawa. Ganon din po. Kung ano, kahit gaano kaliit yung ibinibigay ang direksyon ng Diyos sa atin, pag sinunod natin yun, mas malawak yung mga gagawa. Kasi sumunod ka sa gawain, sa direksyon ng Diyos. At dito nga po, ililinawin, bibigyan natin ng pansin, yung sa number 3. Ito po yung sa number 3. 1, 2, 3, go! Yan. Ano yung kaibahan nito sa number 2? Yung number 2, gumawa ka ng plano. Pero, hinihingi mo yung blessing ni Lord. Lord, i-bless nyo naman ako dito. Pero ito naman, idinagdag mo yung plano ng Diyos. Nagigets natin yung difference. Yung una, gumawa ka ng plano, humingi ka ng blessing sa Lord.
Ito naman, pagkatapos mong gumawa ng plano, Lord, baka meron pa kayong gustong idagdag. Gigets natin? Lord, ano ba yung kalooban mo sa akin? Kasi sabi naman sa Bible, mangarap eh. Kasi pag wala kang pangarap, wala kang vision, wala kang mararating. Pa ganong-ganong ka, wala kang direksyon, wala kang destination, wala, di ba? Hindi mo malalaman kung nag-fail ka ba or nag-succeed ka kasi wala kang plano, wala kang pangarap. Tama na mangarap. Pero ito naman ang sinasabi sa atin, gumawa ka ng plano, alamin mo ron, ano ba, Lord, ano ba plano mo sa akin? Sabi ho dito, sa verse 17, siguro kung babasahin lang natin tong verse na ito, maaari nating sabihin dito, yung sa, kailangan gumawa ka ng mabuti. Kasi, para hindi ka magkasala, pag gumawa ka ng mabuti, ay hindi ka magkakasala. Kung ginawa mo yung tama, pagpapalain ka ng Diyos. Pero kung yung context pala nito is about the future, ano? Ngayon lang nabigyan ng linaw. Kaya nga, sabi dito sa verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ano yung kinalaman nito sa mga naunang binasa natin? Di ba, may plano siya, pero yung plano niya lang ang nasunod. Alam niya yung magandang plano ng Diyos, hindi niya ginawa. Nagkakasala, nagigets natin. Merong plano ang Diyos, may malinaw niya plano. Meron tayong Biblia na dapat nating sundin. Pero binaliwala natin yon. Yung plano pa rin natin ang nasunod. Ano sabi dito sa verse 17? Nagkakasala. Tama po na gumawa tayo ng plano. Tama po na hingin natin ang pagpapala ng Diyos. Pero wag nating babaliwalain yung malinaw na direksyon at plano ng Diyos sa iyo at maging sa iglesyang ito. Kasi pag hindi natin sinunod, sabi dito, tayo ay nagkakasala. Biblia po ang may sabi nito. Hindi po ang inyong lingkod. Kaya nga sabi dito sa Proverbs chapter 16, verses 1 to 3, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula. Ngunit kay Yahweh ang sagot ng dila. Tama ho na magplano. Tama ho. Pero, ano po ba ang sagot ni Yahweh? Verse 2, ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakakatalos. Ito may kinalaman to sa una nating point. Mangangarap ka, di ba? Pero kung mali ang layunin mo, may problema doon. Kasi alam ng Diyos yung layunin talaga natin. At sabi dito sa verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Again, kung babalikan natin yung verse 1, hindi ito yung ipepresent mo yung plano mo, tapos dahil pinagkatiwala mo kay Yahweh, magtatagumpay na. Kung babalikan natin yung verse 1, pati yung mga binabasa natin mga verses, pag sinabing magtatagumpay ka, pag sinabing ipagkatiwala, dahil natitiyak mo na ang gawaing ito ay direksyon ng Diyos, ay plano ng Diyos, anuman ang maging pagsubok, ay magtatagumpay. Halimbawa po, dito ho sa church building natin, wala ho tayong pera. More than 50% pa yung kulang natin. Magkano yung budget natin? Yung pinakamalaking quotation, di ba po, Tatay Boy, 7 million. Yun yung pinakamalaking quotation. Tapos yung sumunod, mga 4 million yata. Ang pera natin, 1.5 ba? 3 million. 3 million. Basta, more than 50% ng kulang. Kung susundin natin yung logic, wag muna tayo magpatayo. Mawawalan tayo ng pera. Mawawalan tayo ng budget. Pero pinanalangin natin. Nagkaisa tayo. This is the time na magtatagumpay tayo. Plano ito ng Diyos. Kalooban ng Diyos. This is the perfect timing. Wala tayong pera. Pero along the way, nung sumunod tayo sa direksyon ng Diyos, tayo ay nanalangin, bumuhos ang tulong. Pero higit sa lahat, bawat isa sa atin ay naging bahagi sa kasagutan na iyon. Nagbigay tayo ng mga pledges natin. Pero kahit pagsama-samahin po natin yung mga pledges natin, kulang pa rin. At dahil doon, nakita ng Diyos ang pananampalataya natin. Okay, nakita ko, kumilos kayo, gumawa kayo ng bahagi nyo. Anong ginawa ni Lord? Nag-touch siya ng mga tao na hindi natin kasama sa church. Nagigets natin? Pag tayo ay sumunod sa plano at direksyon ng Diyos, kapag yan ay perfect will ng Lord,
kahit kapos, kahit kulang, kahit sa palagay mo hindi matatapos, pag sumunod ka sa plano ng Diyos at ginawa mo ang bahagi mo, kikilos ang Diyos sa iba pang tao. Halimbawa po, sa story sa Bible, noong ang mga Israelita sila ay napatapon sa Babylonia, 70 years sila doon. Sino ang ginamit ng Diyos para sila makabalik sa lupain ng Israel? Di ba si King Cyrus? Hindi nila kalahi. 70 years, nandun sila sa Babylon, na ngayon ay Iraq. Pero after 70 years, nakabalik sila. Kasi plano ng Diyos na yan. At sa pamamagitan din ni King Cyrus, binigyan niya ng budget. Sige, ayusin niyo yung church niyo, ayusin niyo yung temple niyo. Kaya ano yung masasabi natin dito? Kapag ka-perfect will ng Lord yan, kahit hindi mo na makita yung mga solusyon sa problema, magtatagumpay yan. Yung simbang gabi ng family natin, nung pinagmitingan ng church council, wala tayong budget. Saan tayo kukuha? Kinakabahan kami, paano namin sasabihin sa Board of Trustees? Pero habang kami nananalangin, habang nagmi-meeting, malinaw na sabi ng Lord, gawin nyo para sa family, gawin nyo yan, gawin nyo. Kaya tayo nagpapasalamat dahil sumunod tayo at tayo ay siniportahan din ng Board of Trustees. Ano yung nangyari? Nung nagkaisa tayo, nakikita natin wala tayong budget. Ito, nire-reveal ko po sa inyo to, no, para makita ho natin kung paano po kumilos ang Diyos. Alam po ng Board of Trustees ito. Diba? Kulang tayo sa pera, paano tayo? Pero gumawa sila, nagkaisa tayo, naniniwala tayo, plano to ng Diyos. Ano nangyari? Merong isang nag-sponsor, napakalaki ng kanyang binigay. Tsaka yung mga generous, mga kapamuso natin. Nagtagumpay yung simbang gabi ng family. Higit po sa mga gifts, rappers na receive natin, pinakamahalaga sa lahat, yung gift natin kay Lord. Ano yon? The souls of the people. Putting their faith in Christ. That precious gifts that we can give to the Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga po, pinapatunayan lamang nito na kailangan isama natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin nito, willing tayo na masaktan. Kasi maaring isusurrender mo yung pangarap mo. Pag malinaw ang plano ng Diyos sa puso mo at malinaw sa iyo na ito ang gusto mong sundin, masasabi natin yung salita ni Pablo sa Acts 20:24. Ano yung sabi niya? Walang halaga sa akin ng aking buhay. Matupad ko lamang ang layunin na ipinagkatiwala ng Diyos sa akin, ang maipahayag ang magandang balita ni Jesucristo. Maganda po ang estado ng buhay ni Pablo. Roman citizen siya. Membro siya ng Pharisee. Matalino siya, aral siya. Pero lahat ng yun ay ginive up niya. Walang halaga sa akin ang buhay ko. Walang halaga sa akin yung mga achievement ko. Ang mahalaga sa akin, matupad ko ang plano ng Diyos sa buhay ko. Kapag meron tayong ganong mindset, anuman ang pagsubok na maranasan natin, magtatagumpay tayo. Si Pablo, dami niyang naranasan. Nabugbog siya, ilang beses na siya tangkang patayin, lumubog yung barko, nasira yung barko, nung binagyo sila, nakagat siya ng ahas. Pero malinaw sa kanya, sabi ni Lord sa kanya, makakarating ka ng Italy. Magsasalita ka sa harap ng Cesar. Ipapahayag mo ang ebanghelyo. Naniwala siya doon. Pero dahil malinaw sa kanya, ito ang layunin ko. Ito ang layunin ng Diyos. Ito ang magiging layunin ko sa buhay ko. Kaya ito po yung hamon sa ating lahat. Mangarap ka, gumawa ka ng plano, pero itiwala natin sa Panginoong Diyos. Lord, pagpapalain mo ba ako dito o hindi? At syempre, pangatlo, specifically itatanong natin kay Lord, Lord, ano pa ba yung mga plano mo sa buhay ko? Ano man yung estado natin, kung mag-aaral ka, nagtatrabaho ka, pwede ka pa rin gamitin ng Panginoong Diyos. Hindi natin kailangan lahat magpastor. Dahil kahit dyan sa trabaho nyo, sa eskwelahan nyo, magagawa nyo ang kalooban ng Diyos sa buhay nyo. Teacher ka, ipahayag ang ebanghelyo. Maging mabuting tao sa iyong mga estudyante, sa iyong mga co-teachers. Sa office ka, i-share mo pa rin ang gospel. Lahat ho, ang pagiging Kristiyano ay hindi dapat natin inihiwalay saan man tayo mapunta. Lalong-lalo na po, pagdating ho dito sa church. And allow me to share sa inyo yung mga plano po ng Diyos.
dito po sa Jesus Sovereign Overcoming Shepherd Christian Church. At meron po tayong limited na kopya nito. At ibibigay po ito, pero very limited lang ito. So yung mga gusto po ng kopya, ibibigay po natin. Siguro magtaas na lang ng kamay dahil limited po ito. Tapos, wag ho natin itatapon, maging mabuting katiwala po tayo. And umaali-aligid po yung ating mga mga tagapagbigay, ushering. Siguro taas na lang ng kamay. So bigyan po natin, unang-una yung mga leaders, priority po natin yung mga leaders. Papasok po tayo dito sa Jesus Sovereign Overcoming Shepherd Christian Church, yung mga vision and mission natin. Hearing all those points, allow me to share. Kasi tatandaan ho natin, dahil tayo ay Kristiyano, meron tayong personal na plano sa buhay natin, pero meron ding plano ang Diyos sa iglesyang ito, at ito po yung gusto nating ibahagi. Unang-una po, mababasa natin sa JSOSCC Vision. Ano po yung vision natin? Ayan. Salamat po sa ating mga ushering na nag-share. Ano po? Ito po dapat yung maaalala natin. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go! JSOSCC is a Christ-centered, disciple-making, and soul-winning church. Napakahalaga po ito. Maari tayong gumawa ng napakaraming plano, pero kailangan lahat ng plano natin ay nakadikit po dito. Gagawa tayo ng plano. Christ-centered ba ito? Mapaparangalan ba si Kristo? Soul-winning. Pagbabahagi ng ebanghelyo. Kaya nga po itong taong ito, di ba, napakarami nating activity bukod pa sa mga departmental, pati church-wide, nagkakaroon tayo ng evangelism, at next year, pararamihin pa natin ito. At syempre, yung disciple making natin. And mission natin, ito naman po yung mission natin. Basahin natin, 1, 2, 3, go! Our mission is to follow the shepherd and shepherd his flock. Malinaw, sinabi ni Lord Jesus Christ, John chapter 10 verse 27, I know my sheep and my sheep follow me. Kilala ko yung mga tupa ko at sinusunod nila ako. My sheep hear my voice and they follow me. Gayunpaman, sinabi rin po sa 1 Peter chapter 5, lalong-lalo na sa mga patungkol po sa mga pastors, sa mga elders, we need to shepherd the flock. Tayo po, mga kawan ng Diyos. At kami, mga leaders, ay mga maliliit na shepherds na pinagtawalaan ng Panginoong Diyos. At dito po, ang ating tema natin sa susunod na taon, JSOSCC 2025 team. Ito po, basahin natin. 1, 2, 3, go! Makikita ho natin ito sa Colossians chapter 2, verses 6 and 7, na dapat deeply rooted ay nakabaon talaga ang ugat, yung salita ng Diyos at ang ating relasyon kay Kristo. Ito po yung tema natin sa susunod na taon. Ngayon, knowing yung ating vision and mission at itong tema natin na deeply rooted sa 2025, meron ho tayong C8 o Church of 8 Goals. Ito po ay napakatagal na po nitong panahon na napabayaan natin. Pero ngayon ay unti-unti po natin ginagawa ng mga specific actions. Diba? At naway panalangin natin ay ipaalam ng Panginoong Diyos yung ginagawa natin ngayon para matupad po natin ito. No? Sapagkat ito po ay napakatagal na pong panahon, pero ngayon po natin ay unti-unti nating tinutupad, unti-unti nating pinupuno. Ito po yung 8 goals ng C8. Unang-una po, yung C8 worship. Ano po yung mga goals natin sa worship? Ano po yung unang-una po yung ating worship service attendance. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang pala absent. Sabi mo, paalam ka ha, for emergency purposes only. For emergency purposes only ha. Ba, meron kang exam, pagbibigyan naman natin yan, di ba? Pangalawa, ano po yung pangalawa? Daily devotion.
O, sabihin mo ulit sa katabi mo, kapatid. Mag-devotion ka na. Goal natin yan eh. Okay? Bakit ang daming natawa? Siguro, lahat nakapag-devotion, tuwang-tuwa sila. Yes. Yeah. Naniniwala ako yung tawa na yan, yung masaya. Yes, accomplish ko, nakapag-devotion ako. Lalong-lalo sa 2025, okay? Kasi goal natin ito eh. Next. Ayan po, yan. New Year. 5-day fasting po natin ng January at July 14 to 18. Again, sabi mo sa katabi mo, kapatid, mag-diet ka naman. Hindi kasi, di ba? Ano sabi? Hitting 2 birds in with 1 stone. Nag-diet ka na, nag-fasting ka pa. Di ba? Okay. Bakit maraming nasiyahan sa diet? Nakita ko naman puro ano kayo, mukhang healthy living naman kayo. At ito po, no, sa susunod na taon, ang detail po nito, magkakaroon po tayo ng annual empowerment retreat. Bagamat next year po, ang ating retreat ay gaganapin lamang po dito dahil nga po sa ating budget. Pero pagka binigyan ulit tayo ng Lord, di ba, malay natin. Pero ito po, kailangan ho natin ng annual empowerment retreat. At sa susunod po, sa July and October, magkakaroon ng Youth Interchurch Worship Jam. Yan, pwede ho dito siguro kasi ilang taon na ba ako? 39 pa, youth pa rin ako sabi pag 39 daw. Tama ba ako? Ano ba sabi sa statistic? Pag 40, di ba, si Timothy nga 40 years old, sinabi ni Pablo, pag mong hayaan na ikaw ay ibaba ang iba dahil sa iyong kabataan. 40 years old po si doon, 39 pa lang ako. Tama ba ako? 39? Okay. So ito po, next ito po yung goal ng C8 worship natin. Makapag-compose po tayo, makapag-record ng 6 original songs on YouTube po, no? So ipag-pray po natin kasi kaming mga musikero nahihirapan kami sa schedule, pero kailangan natin itong tuparin. So sinasabi po namin ito, no? Para samahan niyo po kami sa panalangin. Okay? Okay, sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, ipag-pray mo yung goals natin, ha? Okay. At ito pa po, susunod, meron tayong monthly worship night. At sa this coming Friday po, huling worship night na natin. So we invite everyone. 7 p.m., tama ba ako? 7 p.m. sa this coming Friday. At ito po yung mga specific po na plano natin, na gagawin natin sa C8 Worship Trust. At tayo naman ay dumako sa susunod sa GSOS Goals C8 Evangelism natin. Ito po, magkakaroon tayo, number 1, magkakaroon tayo ng centralized evangelism sa June 12 and November 1. Actually, dun sa isa pang in-edit ko, sa mahal na araw, magkakaroon din tayo. Ginawa na nating 3. So, ginawa na nating 3. Nalilito kasi ako na pabago-bago kasi yung mahal na araw, kaya hindi ko po nilagay yung date. Kailan ba mahal na araw natin sa 2025? March or April? March ba? So, dagdagan na natin. Bukod po sa evangelism ng church-wide, syempre evangelism natin sa mga age level. Kaya nga sabi sa next slide, ilan ho yung kailangan ma-evangelize natin? 187 individuals, di ba? So, kasama po yung mga ads natin, yung mga age level departments natin. At ito po, napakahalaga nito. Makapag-produce po tayo ng 2 salvation testimony videos. So, sa mga kakalabitin po namin, so sana po, wag po tayong tumanggi. Para i-share po natin, kasi i-share natin yung kung paano ho tayo niligtas ng Diyos. Tapos mapapanood kayo po sa YouTube, di ba? Na nag-share, di ba, isipin nyo na lang ito. Pag nakakapanood kayo ng 700 Club, sino nanonood ng 700 Club? Sino dito, nabe-bless sa mga salvation testimonies? Isipin nyo, kayo naman yung pupunta dun sa lugar na yon, i-share nyo. So kung kayo po willing, pwede nyo po kaming kausapin para ibigyan natin ng prioritization yung mga gustong-gusto i-share yung salvation testimonies nila, sabihin nyo po kami. Pero kung wala hong lalapit sa amin, meron kaming mga kakausapin. Okay? And last po, sa C8 Evangelism, mabisita po yung ating 50% po ng mga bagong tanggap po sa darating na 2025. So trabaho po namin itong mga pastor, mga elders,
At even yung mga age level workers natin, kasi ito yung kailangan nating i-improve. Kasi this year, 2024, medyo kulang pa tayo, pero next year kailangan nating mag-improve. Kaya pinapakita naman sa atin ng Panginoon yung mga bagay na kailangan po natin pag-improve. At ngayon, dumako tayo sa C8, Discipleship. Yan. May pagpatuloy po yung nasimulang C8 Discipleship. Yung lesson natin, bagamat medyo nagkaroon tayo ng mga delay, dahil kailangan natin gawin, tutuloy po natin sa 2025, at magkaroon ng at least 115 average discipleship attendance. Kaya sabihin mo sa katabi mo, again, kapatid, umattend ka naman. Pakiusap. Nakikiusap na po kami. Di ba? Naalala ko tuloy dito, di ba, nung si Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, nakikiusap na si Pablo Nakikiusap ako sa inyo, makipagkaisa na kayo sa Diyos. Yung sabi ni Pablo. Ganon din, nakikiusap po ako sa inyo, umatid na kayo. Sabi niyo, samahan niyo ng kalabit. Kapatid, kumatid ka na next year, attend na yan. Yes or no? Yes or yes? Yes or yes lang. Yan. Ito po C8 discipleship goal natin, magkaroon ng outreach Bible studies sa mga age level departments. Sa amin po ito. Mga goal natin mula sa ating mga kabataan hanggang sa mga 60 plus natin. Magkaroon tayo siguro kahit at least lang, tama ba ako? Magkaroon tayo ng mga Bible study natin, Bible study group. Ito po yung bagay na nawala sa atin, pero naiintindihan naman po ng Panginoong Diyos. Medyo nag-a-adjust pa tayo. Pero I think 2 years of adjustment, that's enough na. At ma-follow up po kada buwan yung mga uma-absent. Follow up kada buwan, at least 50% ng mga regular worship service attendees absent. Yung mga nag-a-absent. At ngayon po, pinapollow up natin sila through chat. Pero maganda rin yung personal, maibisita natin. At syempre, goal po natin next year, magdaos ng water baptism sa August 10. Paano ho mangyayari to? Pag tayo po ay nag-evangelize. At mag-discipleship po tayo, Kaya again, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mag-invite ka naman. Mag-evangelize ka rin. Kasi pag hindi po tayo nag-invite, hindi tayo nag-disciple, wala po tayong mababaptize. Diba? So napakahalaga po niyan. And syempre, C8 discipleship goals, intercession, yung mga tagapanalangin natin. Salamat po sa ating intercession group, ministry. Kasi sila po hindi natin nakikita. Kagaya po nung nagsisimula, bago po magsimula yung programa, nung simbang gabi, hindi natin sila nakikita, umiikot-ikot sila, nananalangin sila. Nung Sabado, bago ng simbang gabi, nananalangin sila. At ito po yung mga kailangan nilang gawin. Magkaroon ng minimum na 35 prayer meeting attendance bawat buwan, simula January. Tingnan mo ngayon katabi mo, uma-attend ba yan ng prayer meeting? Sige, kung palagay mo hindi uma-attend yan, meron po tayong online, Sabi mo, kapatid! Okay, sabi mo, kapatid, attend ka na ng prayer meeting. Yan, a-attend na yan. Kung wala ho tayong oras dahil nagtatrabaho tayo, meron ho tayong kasama, Nasa jeep sila, uma-attend ng prayer meeting, di ba? Talking about dedication. Okay. Ito po, C8 intercession natin. Makapag-care flock intercession, CFI po, ang bawat alt-8. At least once a month, simula po ng February. Meron tayong mga prayer box, prayer items na ibibigay. Kailangan nyo natin ipanalangin ito. At syempre po, i-relaunch po ang family prayer boxes sa February 23. Masimulan itong mapaikot sa CFI. Ito po yung ipapanalangin natin, yung mga pamilya natin. Ito po yung napakahalaga na pinagpipray natin, yung bawat individual at bawat pamilya. I think hindi naman ito kabigatan, So sana po matupad natin itong goal na ito ng intercession. At ngayon po, sumunod tayo sa C8 fellowship. Ito po yung mga goal. Sige, next slide na tayo. So, magdaos ng church-wide anniversary Sunday fellowship sa August 31. As usual, ito po ay ginagawa na po natin every year. So, sama-sama ho tayo mag-celebrate. At
Susunod po, magkaroon ng dagdag na inobasyon sa pag-welcome ng mga bisita during service. Kaya ho tayo nagkaroon ng fellowship sala dito para hindi ho maglaro ng ML. May pumalakpak ka. Sino yung pumalakpak? O, sabi mo, ang fellowship sala, sabi mo, kung palagay mo naglalaro ng ML yan sa likod, sabi mo, ang fellowship sala, para sa bisita, hindi para sa ML. Okay? May CCTV na tayo dyan. Huling-huli natin yung mga naglalaro ng ML dyan. Okay. Ito, syempre, next year, magdaos po tayo ng simbang gabi sa December 14. At uulit, di natin alam kung kapareho nung gagawin natin, nung ginawa natin ngayon, pero definitely, marami kaming natutunan na kailangan nating mag-improve. Okay? At syempre sa last po ng C8 Fellowship, magdaos ang Churchwide Fellowship after service, March 30 and November 30. 5th Sundays po ito, Churchwide Fellowship. Napakahalaga, di ba? Nasama-sama tayo, magkakaroon tayo ng fellowship with each other. At next po ay C8 Healing. Iisa lang po ang goal pero napakahalaga po nito. Ito po yung goal. Yung makapag-visitation ng at least once a month sa mga, ibig sabihin po nito, minimum of 1. Kaya naniniwala ako ito, hindi lang 1 mangyayari dito eh. Mabisita po yung mga nangangailangan ng prayer for healing simula po sa January. Kaya nga po, we pray, no, ma-approve po yung budget, special mention sa budget, ano. Kasi po nakakahiya po, bisita kami, wala kaming maipantulong, kasi puro prayer lang po yung maibibigay namin. Buti nung minsan po, share ko lang po sa inyo, nung minsan, may binisita kami, may binisita ako, kaso wala akong maibigay, kasi wala po talagang laman yung wallet. Buti po umiyak yung bata. Ay, bilang ko na lang ng gatas, may credit card ako. Kaya pumunta ako ng kasi naman, di ba, parang nakaka-guilt na prayer lang yung binigay mo, pero yung practical, walang So, buti na lang talaga may bata noon, walang panggatas. Binilan natin ng gatas dahil may credit card. Pero wala ko talaga ako maibigay na Kasi lahat ngayon ng pera nasa Puro digital. Nasa GCash. Nasa pa ba? Bangko. Lahat online, di ba? Maya. Mga ganyan. So, yun po yung purpose kaya kailangan ng budget. Tapos po yung ating temporal excellence. Magkaroon ng bawat ng at least isang temporal excellence activity sa taong 2025. Yan po ay didetalye na lang ng ating mga H-level directors, ministry. At syempre po, kasama po sa ating temporal excellence, ito pong Ezra Building Project natin. To follow siya, pero para magkaroon ho tayo ng idea, so ang mga susunod na, I think, yung mga huli namin na pag-usapan, pero di natin alam kung ito po yung magiging specific actions. Pagandahin po yung CR ng mga babae, at ng mga lalaki, kasi lugi-lugi kami ng mga lalaki. Nasa underground kami. Diba? Tapos ka na ba umihi dyan? Kasi pababae. Hindi ba ako tapos? Ba't ka magulo? Yung mga nakakapasok na CR ng lalaki, di ba? Pababake. Tapos yung sa babae po, palalawakin. Yung po yung mga huli naming napag-usapan before. Kasi para yung mga babae, makapagpaganda pa. Palalaki nyo siya, meron kang di ba? Gusto yun, meron kang iba pa yung sa ihian, iba pa yung sa inyong mga beauty, colorettes and everything. So, ito po yung mga ilan pa. And even yung, I think, pati yung parsonage kasama dito. Pero to follow po ito, kasi matinding plano po ang kailangan gawin dito. Okay? Ito na po, and last but not the least, sa C8, goal po natin ng community outreach. Ito po, magdaos ng at least 4 na central outreach projects po sa anniversary natin, August 17, Christmas, puro pending pa po yung iba. Tapos, actually, isa sa mga napag-usapan nga namin dyan, hindi yun na-specify dito, pero under planning pa rin, pending pa. Yung magkakaroon tayo ng church planting. Kasi ang ganda po nito kasi ang tema po natin, deeply rooted. So, nakikita nyo po ba yung mga ilang puno dito sa bakanting lote? Dito sa Rainbow? Alam nyo po ba kung sino nagtanim niyan?
Tayo po, mga kabataan natin. Taas yung mga kamay, yung mga nagtanim. Patingin nga, sino-sino yun? Yan, si Tatay Ray. Kasama pala si Tatay Ray. Hindi lang pala kabataan. Mukha lang kabataan. Sino pa? Tatay Ray lang. Yung marami ho nagtanim dyan, mga taga-church po natin. Yung Amazing Race. Yan, tinanim nila. Hindi lang na pangalanan. Tatay Ray, naalala nyo ba? Lagyan natin ng pangalan. Ano kayang scientific name? Ano kayang pangalan natin sa puno mo? Okay. Tapos po, magdaos ng Lenten Jesus Art Exhibit. Ipag-pray po natin ng kata sa pangunguna po ni Ate Elaine. At syempre, yung Christmas Exhibit o Jesus Jam sa December. So, napakarami po nating gagawin itong mga bagay na ito. So, hanggang doon na lang muna sa ating dahil nasabi na naman natin, doon tayo sa how can you take part? Yan. Ano po yung magiging bahagi natin? Ano po yung magiging bahagi natin para po mangyari ito? Unang-una po, basahin natin 1, 2, 3, go. Yan, panalangin. Pag-pray natin. Nasubukan na po natin ito. Napakahalaga po ng panalangin at sasamahan pa natin ng pag-aayuno. We are hoping and praying, bawat isa sa atin kapamuso, magiging bahagi po nito. Kasi kaya natin itong gawin kahit po sa bahay. Diba? Kahit sa bahay, magagawa natin ito. Pangalawa po, yan, 1, 2, 3, go! Yan, pagbibigay. Kasi kung hindi ho tayo magbibigay, paano ho tayo i-bless ng Lord? Kasi kailangan makita muna ng Lord. Unang-una, syempre, kailangan ng funds. Pero higit sa lahat, pag nakita ni Lord na we are acting na may pananampalataya, nagiging generous tayo, si Lord hindi ho siya nagpapatalo sa pagpapala. Pagpapalain niya ang church, pagpapalain din po ang bawat isa na nagbibigay ho para ho maitaguyod natin ang gawain para sa Panginoon. At syempre, pangatlo, 1, 2, 3, go! Presensya. Ito po yung kailangan natin gawin. Kung mapapansin po natin, puro P. 4 P's po ito. 4 P's. Panalangin, pagbibigay, presensya, ibig sabihin, a-attend tayo sa worship services natin, sa mga prayer meetings natin, sa mga activities natin. Yung presensya po ninyo ay napakahalaga. Okay? Mahalaga ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mahalaga ka sa akin. Baka iba yun, Basta mahalaga ang bawat isa sa atin. And last, but not the least, 1, 2, 3, go! Yan, paggawa. Bawat isa sa atin ay babakas ho sa gawaing ito. So knowing that, kasi yung mga plano po ninyo sa buhay ninyo, wala kaming idea. It's between you and God. Pero dito, as a church, bilang magkakasama tayo sa church, it is our responsibility na ipahayag sa inyo yung layunin ng Diyos, ang direksyon ng Diyos para sa church natin, at ito po ay kailangan nating sundin. Okay? So, again, ang panalangin namin sa taong 2025, magkakasama tayo, natutuparin po itong layunin na ito. Amen? So, because of that, I invite everyone na tumayo. Bago natin ipanalangin ito, awitin muna natin yung kantang ito. Nais ko pong i-share yung lyrics na ito, Sabi ho dito sa lyrics na ito, all that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. Lahat ng meron ako, lahat yan ay ibinababa ko sa inyong harapan, Panginoon. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lahat ng mga pains na naranasan ko, lahat ng mga pagsisisi ko, lahat yan ibinababa ko sa inyong harapan. At sabi po sa verse 2, things in the past, things yet unseen. Yung mga nakaraan, wala na ho tayong magagawa dyan. Pero sabi po sa Philippians chapter 3, verses 13 and 14, iwanan na natin yung nakaraan. Mag-move forward na tayo. Sabi po, di ba? Hindi natin nakikita ang hinaharap. Pero kapag tiyak natin na ang ginagawa natin ay para sa Panginoong Diyos at ito ang malinaw na direksyon, hindi man natin nakikita ang hinaharap, pagpapalain ng Panginoong Diyos yan. Wishes and dreams that are yet to come true. Ang tagal nating panalangin, ang tagal nating pangarap, hindi pa rin natutupad. Huwag ho tayong sumuko. Itong church building na meron tayo ngayon,
wala pa nga kasama sa plano yung aircon na yan eh. Di ba? More than 10 years po in the making. More than 10 years na ipinanalangin. Pero tinupad po ng Panginoong Diyos. In His time. Wag lang tayong sumuko. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Alam niyo mo, meron ako na-miss kanina eh. Doon sa verse kanina, ay sa nakaraan pala, yung nakaraan. Kasi dapat hindi ito yung i-share ko talaga. Yung naging sekreto ho, bakit ho nagtagumpay yung mga churches ng unang panahon. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 8, ibinigay muna nila ang kanilang sarili una sa Panginoon. Kapag binigay po natin una yung ating sarili sa Panginoon, natitiyak po natin na hindi ho natin iitsapwera ang mga plano ng Diyos. Kaya nga sabi sa chorus, Lord, I offer my life. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Kaya ngayong araw na ito, unang-una pong gagawin natin, we will offer ourselves to God. Bago natin i-offer yung mga plano natin, i-offer muna natin yung sarili natin sa Panginoong Diyos. Kasi kahit i-offer natin sa Panginoon yung mga plano natin na alam natin ay direksyon ng Diyos, but if you will not offer yourselves to God, wala rin. Matetenga. Yun ang number one. Kahit napakarami nating plano, kung ang sarili mo hindi mo ibibigay sa Panginoong Diyos, kung ang sarili mo, you are not willing to serve God, lahat ng plano na yan, pangarap na lang yan, walang katuparan. Can we just pray first? Lord God, in the name of Jesus, we want to offer ourselves to you right now. Nakita namin yung mga plano. Meron kami plano sa sarili namin at ibinahagi yung plano, direction ng church na ito. And this moment, Lord God, in the name of Jesus, we are offering to you ourselves. Kaya mga kapamuso, itong pagkakataon na ito, can you just pray to the Lord right now? Offer ourselves to God. Bigyan ko kayo ng pagkakataon. This will be your opportunity this time to pray before the Lord and offer yourselves to God. In the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. We offer to you ourselves. We offer to you ourselves, O God. We commit ourselves to you, Panginoon, unang-una. We surrender ourselves to you. Let your perfect will be done in my life. Let your perfect will be done in our lives, Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, O God. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, is it for your glory? Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Yes, Lord, I offer you my life. Yes, Lord, we offer to you our lives. At ngayon po, Panginoong Diyos, nais naman po namin ilapit sa iyo ang mga plano po namin dito sa iglesyang ito. Jesus, Sovereign, Overcoming Shepherd Christian Church, tangan-tangan po. Tangan-tangan namin ito, Panginoong Diyos, upang ilapit sa iyo, Panginoong Diyos,
ang mga plano, C8 goals, our mission, our vision, Lord God. Our vision, Lord, that this church will become a Christ-centered church, soul-winning church, disciple-making church in the name of Jesus. Ang mission namin, Panginoon, to follow you, our shepherd, and to shepherd your flock, Lord God, in the name of Jesus. At yung mga C8 goals na naipahayag kanina, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga meron ito, itaas natin bilang tanda ng ating pananampalataya, paglapit natin sa Panginoon. At sa mga kung wala ka naman, makiisa sa pananalangin, we will offer this sa Panginoon. We will commit. Ano sabi kanina? Ipagtiwala sa Panginoong Diyos ang ating mga plano at kanyang pagtatagumpayin. Can we just pray in the name of Jesus? Panginoong Diyos, kami ngayon ay nagkakaisa upang ilapit sa inyo, Panginoon, ang mga plano namin. Jesus, Sovereign, Overcoming Shepherd, Christian Church. Lord, this church is yours. Jesus, 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 ikaw ang paparangalan, ikaw ang ibibida, ikaw ang pinaglilingkuran, ikaw ang aming kapangyarihan, ikaw ang aming tagumpay, Panginoong Diyos. At aming itinataas sa iyo ang lahat ng mga plano, mga layunin na naibahagi, Panginoong Diyos, in the name of Jesus Christ. Itinataas namin ito bilang tanda ng aming pagsuko sa iyong harapan, Panginoon. Without you, we are nothing. Without you, we can do nothing. Without you, Panginoon, lahat ay mawawalan ng kabuluhan. Ngunit naniniwala kami na ang gagawin namin ay para sa iyo, para sa iyong karangalan, para maipahayag ang iyong pangalan, Panginoong Hesus. Kaya narito, amin pong idinededicate sa iyo, Panginoong Diyos. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ang hinaharap. Hindi namin alam ang future. Pagharap sa di tiyak na kinabukasan, yes, gagawa kami ng plano. Pero kung ang plano namin ay nakadikit sa plano mo, kung ang plano mo ay sinusunod namin, Panginoon, naniniwala kami at naranasan na namin, magtatagumpay kami, Panginoon, in the name of Jesus. Kaya naniniwala ho kami sa lahat po ng mga gagawin pa namin. Kung meron kayong mga redirection, Lord God, gagawa kayo ng mga redirection. Kung may kailangan kaming i-prioritize, meron kaming ipaprioritize, Father God. Kaya ngayon pa lamang po, Panginoon, we offer to you in the name of Jesus. We glorify your name, Lord God. Yes, Lord. Church of Faith, C8 goals, lahat po ito ay para sa iyo, Panginoong Diyos. At Lord, again, katulad ng sinabi na po kanina, if we will not offer ourselves to you, hindi ho kami magiging kabahagi nito. At dahil in-offer namin ang sarili namin sa iyo, Panginoon, ibig sabihin, kami po ay nakikiisa rin dito, Panginoong Diyos. In the name of Jesus.